Magandang hapon po sa ating lahat at pagbati sa pagsama sa amin sa kauna-unahang episode ng Talasalitaan Online, Talakayan sa Wikang Pilipino, Akademya at Bayan. Isang bagong online magazine show na magkatuwang na itinataguyod ng Sentro ng Wikang Pilipino UP Diliman at ng Center for Open and Digital Teaching and Learning ng UP Open University. Ako po si Dr. Jason D. Petras, ang kasalukuyang direktor ng Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman at magsisilbing tagapagpadaloy sa araw na ito. Dahil ito ang ating unang episode, hayaan niyo muna akong ipakilala ang ating programa. Sa katunayan, inspirasyon ng programang ito ang proyektong Talasalitaan na isang regular na talakayang isinasagawa ng SWF na nagtatampok ng iba't ibang paksa o issue na may kaugnayan sa wikang Pilipino sa iba't ibang disiplina. Pinasimulan ito sa panunungkulan ng dating direktor ng SWF-UPD na si Dr. Romel B. Rodriguez na may mithiing higit pang maisulong ang policy sa wika ng Universidad ng Pilipinas. Sa layuning maithatid sa mas marami ang mga talakayan, nagbabanyuhay ang Talasalitaan sa ating kasalukuyang online magazine show na Talasalitaan Online. Target na maisagawa ng 4 hanggang 6 na beses sa isang taon, nakatuon ang paksa ng bawat episode sa mga usaping nauukol sa wikang Pilipino at kaugnayan nito sa mga pangyayari sa akademya at bayan. Sa pamamagitan nito, inaasahan ang malalimang talakayan kasabay ng interaktibong usapan sa pagitan ng mga tagapagsalita, tagapagpadaloy at kayong mga manonood. Upang formal na pasimula ng ating episode, narito ang mga mensahe mula sa mga butihing chancellor ng UP Diliman at UP Open University. Narito po ang pagbati mula kay Chancellor Edgardo Carlo L. Bistan II, ang Chancellor ng UP Diliman. Isang makabuluhang araw sa ating mga kasamang guro, kawani at mag-aaral, at gayon din sa mga iba pang kasapi ng ating komunidad at sa lahat ng nanonood sa atin ngayon online. Binabati ko ang Sentro ng Wikang Filipino ng UP Diliman at ang Center for Open and Digital Teaching and Learning ng UP Open University para sa inyong bagong online magazine show, ang Talasalitaan Online, Talakayan sa Wikang Filipino, Akademya at Bayan. Ang naturang programa ay isang malaking ambag sa pagsulong sa wikang Filipino dahil higit na mas marami ang makakapakinig at makakalahok sa mga importanteng diskusyon. Ang pagbanyuhay na ito patungo sa online show mula sa regular na talakayang Talasalitaan ng SWF-UPD ay magtatampok ng iba't ibang paksang may kaugnayan sa wikang Filipino mula sa iba't ibang disiplina. Ang napakahalagang papel ng SWF-UPD at iba pang sentro ng wikang Filipino sa UP system sa pagpapanatili ng paggamit at pagpapaunlad ng ating wikang pambansa ay lalo pang mabibigyang diin ngayon dahil sa epekto ng modernisasyon at internationalisasyon sa ating wika. Layunin ng unang episode ng Talasalitaan Online na talakayin ng iba't ibang usapin kaugnay sa mga patakaran sa wika ng UP at sa implementasyon nito sa ating pamantasan. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Nagsagawa ang SWF-UPD ng isang gawaing may ganito ring layunin, ang kamustahan at talakayan sa UPD. Sa nasabing aktibidad, inilahad ang ilang mga proyekto at programa ng mga kolehiyo na nagpapalakas ng paggamit natin sa wikang Filipino. Halimbawa ng mga ito ay ang pagsasalin ng mga sanaysay, kwento at dula ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, ang pag-imprenta ng glossary sa larangan ng pananamit ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, at ang paglikom ng mga angkop na salin ng mga teorya at salita tungkol sa sosyolohiya at psikolohiya ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Nabatid din sa pag-uusap na marami-rami na sa mga unit ang may kani-kanyang komite sa wika. Tinalakay rin dito ang planong pagsasalin sa Filipino ng iba't ibang manual o panuntunan at maging ng mga pananda o signages sa loob at paligid ng campus. Upang lalo pang mapaigting ang paggamit ng wikang Filipino sa UPD, patuloy ang paggawad natin ng parangal na natatanging mananaliksik sa Filipino, ang paghikayat sa mga mag-aaral na isulat ang kanilang mga pananaliksik sa Filipino at ang paggamit ng wikang Filipino sa mga komunikasyon sa panahon ng mga kalamidad at krisis.
Patunay rito ang paglalabas sa mga impormasyon at publicity material ukol sa COVID-19 na nasa wikang Filipino noong kasagsagan ng pandemya. Nawa ay maging inspirasyon ng lahat ng aking mga nabanggit para ipagpatuloy natin ang pagpapayaman sa wikang Filipino hindi lamang sa sining at panitikan kundi maging sa agham, matematika, teknolohiya, pagninegosyo at iba pang mga kaugnay na larangan. Tangkilikin natin ang mga programang nakasentro sa ating wika. Sa ngalan ng UP Diliman, inaanyayahan ko kayong antabayanan at subaybayan ang mga susunod na episode ng Talasalitaan Online sa Facebook page at YouTube channel ng SWF-UPD at sa website at Facebook page ng UP-OU Networks. Muli, pagpupugay sa Sentro ng Wikang Filipino ng UP Diliman at sa Center for Open and Digital Teaching and Learning ng UP Open University. Hangad ko ang tagumpay ng gawain ninyong ito at mga susunod pa ninyong proyekto. Mabuhay ang Universidad ng Pilipinas! Mabuhay ang wikang Filipino at mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po, Chancellor Vistan. Narito naman po ang mensahe mula kay Chancellor Melinda Pandalaria, Chancellor ng UP Open University. Ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay isang tradisyon na ating nakagisna na. Iba't ibang mga palatuntunan ang isinasagawa, lalo na sa mga pang-akademikong institusyon na naglalayong higit na palawigin pa ang paggamit ng wikang itinuturing natin na sariling atin. Subalit hindi kaila sa nakakarami sa atin ang mga hamong hinarap at patuloy na hinaharap ng paggamit at pagtuturo ng wikang Filipino, lalo na sa mga kabataan ngayon na halos lumaki na at natutong magsalita sa pamamagitan ng internet gamit ang lingwaheng Ingles. Ito ay lubos na kapansin-pansin at maaaring ang iba sa atin ay magkakaroon na ng katanungan ano na ang kalagayan ng wikang Pilipino sa panahong ito ng digitalisasyon. Sa harap ng kasalukuyang hamon, isang napapanahong inisyatiba ang paglulunsad ng online magazine show na Talasalitaan Online, talakayan sa wikang Pilipino, akademya at bayan sa pagtutulungan ng Sentro ng Wikang Pilipino ng UP Diliman, katuwang ang ating Center for Open and Digital Teaching and Learning sa UP Open University. Higit sa lahat, lubos ang aking kasiyahan na gagamitin natin ang online platform na ating nakasanayan na. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng higit na malaking pagkakataon na maabot ang nakakarami na umaasa sa platform na ito upang magkaroon ng impormasyon at matuto. Lalo pa nga ang mga kabataan o kasalukuyang mag-aaral na magpapatuloy ng ating adhikaing pagyamanin ang wikang Pilipino. Ang panimulang episode na mangungumusta sa estado ng wikang Filipino sa akademya matapos ang 34 na taon ng UP policy sa wika ay nagbibigay pasilip sa mga susunod pang paksa na tatalakayin sa programang ito. Magiging kaabang-abang at maaari din namang maging kontrobersyal na pangkaraniwan na sa konteksto ng pang-akademikong talakayan. Ang aking pasasalamat sa SWF ng UP Diliman sa pangunguna ni Chancellor Carlo Vistan at Professor Jason Petras na patuloy na naniniwala sa epektibong paggamit ng online medium sa mga pang-akademikong gawain at advokasya tulad ng online talasalitaan na ito. Ang aking pagbati din sa ating CODTL, CODTEL, sa pangunguna naman ni Director Bagarinaw at ni Vice Chancellor Primo Garcia at ng kanilang buong grupo sa kanilang pakikipagtulungan upang mailunsad at maisagawa ang programang ito. Maaaring kakaiba sa mga kadalasang ginagawa natin dito sa UP-OU, pero nakaayon pa rin sa ating mga adhikain sa ating universidad. Pagbati, pasasalamat at pagsaludo sa mga nagplano at nag-organisa. Padayon. Maraming salamat po, Chancellor Mel Bandalaria.
Dahil nababanggit na rin ang tungkol sa policy sa wika ng UP na siya ring nagsilang ng sentro ng wikang Filipino, marapat lamang na ang ating kauna-unahang episode ay magbigay tuon dito. Magbalik tanaw muna tayo para sa kabatiran ng lahat. Noong ika-29 ng Mayo 1989, nang aprubahan ng lupon ng mga rehente ng Universidad ng Pilipinas ang policy sa wika na siyang tugon ng universidad sa pagsusulong ng mga probisyong pangwika ng Konstitusyong 1987. Pangunahing itinatakda ng patakaran ang wikang Pilipino bilang medium ng pagtuturo sa UP, partikular sa digraduadong antas sa loob ng reasonableng panahon ng transisyon. Kasabay nito ang pagpapasigla sa paggamit ng Filipino sa pananaliksik, gawaing ekstensyon at opisyal na komunikasyon. 34 na taon makalipas ang pagtatakda ng policy sa wika, kumusta na ba ang estado ng wikang Filipino sa UP? Ano ang kasalukuyang sitwasyong pangwika ng universidad at ano-ano ang mga salik na nagbubunsod ng ganitong kalagayan? Paano kaya mapag-iibayo ang pagsusulong ng wikang Filipino sa loob at labas ng UP? Kung mayroon po kayong mga tanong o komento, maaaring i-share niyo po ito sa ating chat box, sa ating Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman YouTube channel at sa UPOU Networks website at YouTube channel. Para matulungan po tayo na sagutin ang ating mga nabanggit na tanong at iba pang mga usaping kadikit ng policy sa wika ng UP, mapalad tayong makasama sa ating unang episode ang ating espesyal na panauhin. Ang una po nating panauhin ay si Dr. Galileo Zafra, isang profesor mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman, at dating direktor ng Sentro ng Wikang Filipino. Magandang hapon po, Sir Leo. Magandang hapon din, Sir Jason, at sa ating mga tagapakinig. No? Una ay nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ito na makapagbahagi ng ilang mga impormasyon, karanasan at ideya tungkol sa policy sa wika. Sana pagkatapos ng ating talakayan ngayong hapon ay hindi lamang tayo magkakaroon ng kalinawan, no, tungkol sa policy kung paano rin natin ito posibleng maisakatuparan. Magandang hapon din sa ating kasama si Ma'am Lani Flores. Yeah. Magandang hapon. Maraming salamat, Sir Leo. Ang atin naman pong pangalawang panauhin ay si Dr. Melania L. Flores, isa ring profesor mula sa UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman, at dalubhasa sa pagpaplano at polisiyang pangwika. Magandang hapon po, Ma'am Lani. Magandang hapon sa ating lahat, pati sa nakikinig, no? At sana nga maging makabuluhan, no, yung ating talakayan sa hapong ito. Salamat po. Ngayon ay simulan na po natin yung ating tanungan. Noong nakaraang Mayo, ginawa po ng SW at UPD yung kumustahan at talakayan ng mga komite sa wika sa UP Diliman. At ang isa pong lumilitaw dito sa mga pag-uusap ng mga naging kinatawan mula sa mga kolehiyo, mga opisina sa UP ay may kabatiran sila. Alam nila na may umiiral na policy sa wika. Pero medyo kulang yung kaalaman ng marami tungkol saan nga ba itong policy sa wika. So ang una po nating tanong para rin po sa kabatiran ng ating mga kasama sa UP at gayon din yung mga nakikinig sa atin mula sa labas, ano po ba yung tinatawag na UP policy sa wika? No? At gaano kahalaga para sa isang universidad gaya ng UP na magkaroon ng policy sa wika? Siguro po unahin natin si Sir Leo, no, na batay sa karanasan din niya bilang dating direktor ng SWS. Sige, yung policy sa wika ay isang patakaran, no, ng UP na nagpapaliwanag kung ano ang dapat na maging tungkulin, no, ng wikang pambansa, yung wikang Filipino ito, yung mga lokal at regional na wika. At yung pangatlo, yung isang pandaigdigang lingua franca. At ito na nga yung wikang Ingles. No? So doon sa policy sa wika ng UP, pinapaliwanag kung ano ang dapat na maging papel, no, nitong tatlong wika na ito. No? Siyempre, ang pinaka-isinusulong dito ay yung wikang pambansa, yung wikang Filipino. Sa wika nga ni dating Pangulong Jose Abueva, itong policy sa wika na ito ay bunga, no, ng isang historical na pangyayari.
Kasi nung fine-frame yung constitutional, yung provisions, no, doon sa language provision doon sa constitution natin na 1987, napakalaki ng papel ng UP, no, doon sa mga provision, pagbuo ng mga provision na yon. Halimbawa, malaki ang papel ng ating mga mananaliksik at mga guro doon sa pagpapaliwanag doon sa konsepto ng wikang Filipino. Ano ba yan, no? Ano ba ang dapat na maging tungkulin ng wikang Filipino? Hindi lamang sa UP, kung hindi sa buong bansa, no? At papaano dapat i-develop itong wikang Filipino na ito. So, yung policy sa wika, isang pagpapatuloy, no, nung ambag ng UP doon sa pagsusulong, pagtataguyod ng isang wikang pambansa. Okay. Maraming salamat po, Sir Leo. Siguro sa konteksto po ng language planning and policy, no, kay Ma'am Lani, gaano po kahalaga na merong policy sa wika ang isang universidad, no, o particular po yung UP? Oo, marami, no? Sa pag sinasabi natin sa pagpaplanong pangwika, tatlo talaga yung tinitingnan dyan, no? Yung usapin ng status, no? Pagpapalago ng wika, at saka yung paano ito ituturo. No? At napakahalaga yung binabanggit nga ni Doc Leo kanina, no? Yung 1989 na policy sa wika ng UP ay continuation, no? Pagpapatuloy yan ng tagumpay noong 1987, no? Kasi naging malaki ang papel diyan ng universidad sa pagkakatala, no, ng mga provision sa Article 14, Artikulo 14, no, ng ating konstitusyon, na pinalalakas at nililinaw talaga na ang wikang pambansa ay Filipino at ang magiging malaking papel nito sa lalo na sa sektor ng edukasyon. Kasi as early as 1988, nagbuo na yan ng ADOC, eh. So produkto talaga yan ng pagpapatuloy ng tagumpay, no, sa 1987 Constitution. At yun nga, nanganak siya noong Mayo 1989 sa desisyon ng BUR. So ito ay pagtanga ng universidad sa maningning na kasaysayan ng kanyang pakikilahok. Sa isang napakahalagang dokumento. At ngayon, paano yung walk the talk, no? Kailangan gawin mo to sa sarili mong bakuran. So yun ang mahalaga doon, no? Yung status, usapin ng pagkilala, pagpaparangal sa ipanalong wikang pambansa. Na nagkaisa tayo, na ni-ratify natin yan, na ang wikang pambansa ay Filipino, no? Dalawa yung papel lagi ng wikang pambansa, no? Yung ginagamit lagi sa usapin ng patriotism, yung sentimental, no? Yung identidad, ako ay Filipino. Bagaman sa literatura at sa akademya, hindi naman lahat ng bansa ay may national language o wikang pambansa. At hindi naman lahat ay isa lang ang wikang pambansa. Pero ang punto, ito ay produkto na maningning na pakikipag-iit, no, ng kasaysayan ng Pilipinas sa usapin ng pagpapalakas ng kultura, no, na para sa mga Pilipino at bahagi doon ng wika. So yung status, yung pakiramdam na mayroong kang pagka-Pilipino, no, may pambansang wika, at nire-respeto yung desisyon dahil sa ratification ng 1987 Constitution. Pero isa pang mahalaga lagi rin natin nakakalimutan, yung bukod sa sentimental, yung pakiramdam ng identidad, yung usapin ng instrumental, yung sinasabi na yung paano to magiging instrumento ng demokrasya. Yun talaga yung esensya ng 1986, yung demokratisasyon. So paano ang isang bansang mahigit 100 ng wika at ilang kalat-kalat na pulo ay magkakaroon ng isang wika na dinesisyonan niya na, no, political, it's a political decision. Ang wikang Filipino ay isang, lagi yan nililinaw natin, ang wikang Filipino ay isang wika, isang pampolitikang desisyon. So nirespeto natin yan. So ang UP, kumbaga, ang laking bagay no, nagsabi siya na, So may context yung bilingual policy. Sa konteksto ito ng pagpapalakas ng wikang pambansa yung Filipino. Sinasabi, 5 taon makalipas, dapat Filipino na ang medium ng pagkatuto, no, sa antas undergraduate. Yung continuation ng maningning na bahagi ng kasaysayan, papel natin sa pagsusulong nito hindi lamang sa UP. Sinabi mismo sa policy sa wika ng UP, gagampan siya ng papel, no,
Gagampan siya ng papel sa pagpapalakas ng wikang pambansa sa buong bansa at sa akademikong sektor. Napakahalaga nito, ano? So dalawa talaga yan, no? Yung pakiramdam at halaga ng pampolitikang panalo ng 1987 Constitution at paano magagamit ito para mas magpahayag ang mga Pilipino, no, na may iba-ibang kultura, iba-ibang wika at kalat-kalat. Kasabay nito, I think, no, very important, dekada 80, panahon din dyan ng globalisasyon. No? At napaka-importante, pag humarap ka sa globalisasyon, mas mahalaga yung buo ka bilang isang bansa. Napaka-importante. No? Kasi maliit ka na ng bansa. Alam niyo ba, even sa mga international gatherings, no? Gumagastos talaga sila para sa wika. 60 to 70%. Ganon ang respeto nila sa pagpapahalaga sa wika, sa usapin ng identity at saka yung wika ng demokrasya. Maraming salamat po, no. Napaka-importante nung ng ginampanan ng UP policy sa wika, particular nga yung pagpoposisyon ng wikang pambansa. No, again din multilingual na polisiya siya, no, nandoon ang mga wika sa Pilipinas, naroon din ang wikang Ingles, no, bilang international na wika. Ano po ito? Ano kaya yung naging implikasyon nito ngayon, ano? So parang sinasabi nga natin, ano nga ba yung 34 years after ng policy sa wika? Ano ang kasalukuyang sitwasyong pangwika ng universidad, no? At ano-ano yung mga salik kaya na nagbubunsod dito, no? Meron masaya ba nating tagumpay yung policy sa wika after 34 years? At kung hindi naman po ay ano yung mga kinakailangan na isagawa? Ayan, siguro si Ma'am Lani naman po. Babalik ako kasi iba kasi yung policy, no? So pag policy, ibig sabihin may isang panalo siya sa usaping administratibo at political decision. Kaya lang ulit, kagaya ng problema sa antas pambansa, iba yung sinasabi, iba yung nasa puso at saka yung talagang kinikilala, no? Anong study ko, nung MA thesis ko actually, 10 years after, talagang hindi siya matagumpay, no? Sa Diliman. Sorry. After 10 years, at may ilang mga tiyak lang na mga kolehiyo sa Diliman, no? Na gumagamit. Actually, isa nga dyan yung UPIS na umatras noong 2003, no? Ibig sabihin talaga na may panalo, pero medyo bumagal, no? Pero kasi masaya ba't ako masaya? Kasi tinignan ko yung after 20 years din, 2018, mga may 20 taon, no? May yung anotasyon ng sentro, di ba? Jason, yung nilabas ng sentro na anotasyon ng mga thesis at dissertasyon, I think nasa 52 to 58% naman. May higit kalahati. No? May higit kalahati ng mga akademikong kolehiyo sa UP Diliman, nagsusulat na ng thesis and dissertation sa Filipino. Alam niyo ba noong 99, no? Yung thesis ko sa College of Education, laban pa yun. Kasi first time yata isusulat sa Filipinong MA thesis. Ang topic ko ay policy sa wika ng UP. Ididepends ako bakit nakasulat sa Filipino. No? At isang crucial talaga dyan, dahil nga policy level yan, political yan, no? Dapat talaga may suporta ng administrador, ng mga bureaucrats, no? Ng mga dean, no? Ng chancellor, ng dean. Pero nakakalungkot nga doon sa study ko, yun ang kulang, yung suporta. Kasi pag policy dapat, unang-una sa policy, dumaan sa proseso, inaprobahan, tapos isa sa buhay, bibigyan ng suporta. Yun yung absence na komprehensibo. No? Pero, kasi 70s yan na resulta yung wika ng mga aktivista, wika ng protesta. No? May may punla rin. So habang may hina yung gawaing administratibo at suporta, tumatakbo naman yung progresibong kamalayan na gamitin ko. Pero hindi natin isasantabi, malaking papel talaga ng sentro. No? At ako kinikilala ko, may mga estudyante ako, naging advice ako. Kinompare talaga nila yung output ng mga direktor across time. At syempre,
ang winner, andito yung ating ating si Dr. Zafra, no? Kasi binuo niya na. So across time, nakabuo ng mga programang continuing. Yun ang maganda sa sentro Kasi yun ang produkto talaga. Ang itingin ko, isa sa mga winner na produkto talaga ng policy, na buo yung sentro. Siyempre, may mga pag-atras kasi mula system na siya na-devolve. Pero andyan yung singhap-singhap, yung dileman consistent, yung mga CUs, matras may mga nalusaw. Pero ang diliman, nabuo niya yung mga programa para mag-sustain at kahit pa paano, importante yung resources. Isa kasing napakahalaga sa isang policy. Suporta at saka rekurso. Indicator talaga ng suporta sa policy, yung paglalagay ng staff, paglalagay ng grants, paglalagay ng mga rekurso, resources. Maraming salamat po, Ma'am Lani. No? Yun nga, nababanggit na kanina ni Ma'am Lani yung tungkol nga dun sa kaso ng nung si Sir Leo ay naging director, at syempre panahon ni Dr. Zafra yung nagkaroon ng devolution mula sa UP system patungo sa iba't ibang units, papunta sa CU, itong opisina ng Sentro ng Wikang Filipino. So ano po yung epekto nito mula doon ano pong implikasyon nito mula doon sa system ay na-devolve siya patungo sa mga CU. At yun nga, kagaya sa ibang mga CU nga, hindi pa siya sa under the office of the Chancellor, napunta pa siya sa mas maliliit, napailalim pa siya sa mga kolehiyo, sa departamento. Sige po, Sir Leo. Salamat, Jason. Kanina nung tinanong mo yung tungkol dun sa parang sitwasyong pangwika dito sa UP, at yung mga salik na nagbunsod ng ganitong kalagayan, parang napapaisip ako kasi mahirap talaga sagutin yung tanong, parang 34 years after, or kahit actually 10 years after ng language policy 1999, ano na nga ba yung kalagayan ng patakarang pangwika? Kasi parang kinakailangan talaga din ng komprehensibong evaluasyon ng implementasyon ng policy. At pag sinabi natin na kinakailangan ng evaluasyon, kailangan mo din ng mga pamantayan. So halimbawa, sinasabi natin na dahil doon sa language policy, sinasabi na ito ang Filipino ang dapat na maging pangunahing wika ng pagtuturo, ng pananaliksik at publikasyon, ng administrasyon at saka ng extension work, So for example, yung sa pagtuturo, ano ba ibig sabihin talaga na pangunahing wika ng pagtuturo ang wikang Filipino? Ibig bang sabihin nito halimbawa, sapat na ba na sa mga lektura ginagamit ng wikang Filipino sa pagsusulit, o kaya yung mga guro ay nagpapabasa ng mga libro at saka mga artikulo, mga pananaliksik sa wikang Filipino? At yung mga estudyante rin ay malaya ba sila na nakakagamit ng Filipino pag gusto nila sa mga talakayan o kaya kapag gusto nila sumulat ng mga papel. So ano yung mga indicators na talagang pangunahing wika na ng pagtuturo ang wikang Filipino? Sa publikasyon at pananaliksik din, ibig bang sabihin nito na yung mga thesis at dissertation, kagaya nga ng binabanggit ni Ma'am Lani, na nakakatuwa na marami ng mga units na meron ng output ng kanilang mga thesis at dissertation sa wikang Filipino. So isa yon sa mga indicators. Tapos may mga journal ba tayo na nasa wikang Filipino na? Kapag ba nagsasabit tayo ng mga report natin sa OBCRD, nasa ang wika ito, bukod doon, halimbawa gumagawa tayo ng mga pananaliksik, meron tayong proposal, naka-embed ba doon sa methodology natin na dapat gagamitin din ang wikang Filipino, yung kahalagahan ng paggamit ng Filipino. At saka siguro yung pinakamalalim dito na may kaugnayan sa pananaliksik ay yung ginagamit ba natin yung wika doon sa pagbubuo ng mga konsepto o mga ideya. Mula dun sa wika, nakakabuo tayo ng mga dalumat o ng mga teorya. Siguro ito yung sa palagay ko, malalim na presensya ng wika natin doon sa pananaliksik. Sa administrasyon din, pagka nagpupulong ba tayo, ang ginagamit natin ng Filipino, yung mga minutes ba nakasulat sa Filipino, yung mga forms ba
gaano ba karami mga forms yung ginagamit dito sa campus ang nakasulat na rin sa Filipino, no? At iba pa. So dapat ma-identify natin itong mga indicators na ito at siguro dapat meron tayong baseline data, no, para masabi natin na umuusad tayo, no. Pakiramdam natin umuusad, nag-agree ako doon, no? May mga palatandaan naman. Pero siguro para mas matiyak natin na talaga napapatupad yung language policy, maganda na meron tayong mas matibay na pinagbabatayan, no? Dun sa mga parte na medyo mahihina pa, medyo kinakailangan na konting sigasig pa, no? Dadagdagan ko lang yung mga indicators na binanggit kanina. Yun na obserbahan natin bukod dun sa mga thesis at dissertation. Halimbawa sa pagtuturo, no? Kanina nabanggit yung isang unit na for a time naging sulong talaga yung pagsusulong ng Filipino. Siguro yung departamento din ng kasaysayan, no? Yung departamento ng antropolohiya at saka yung departamento ng psikolohiya. Ito ng mga departamento na ito ay bago pa ang language policy, meron na silang tradisyon, no, ng paggamit ng Filipino. Hindi lang yung paggamit ng Filipino bilang medium, kundi yung mismong pagsasa Filipino o ng kanilang mga disiplina. Kaya naman nung dumating na yung language policy, mas nag-ibayo pa yung paggamit nila ng wikang Filipino. Siguro babanggitin ko na rin yung CSWCD kasi importante sa kanila yung paggamit ng wika, sarili nating wika para makaugnay talaga ng mas malalim doon sa mga communities na kanilang pinag-aaralan at iniugnayan. So sa pagtuturo yon, siguro sa pananaliksik naman, meron naging tayong mga monolingual, mga journal, no, na monolingual sa Filipino tulad ng Lagda ng Departamento ng Filipino at saka ng Daluyan ng Sentro ng Wikang Filipino. At nitong mga nakaraang panahon, nakita na rin natin na dumadami yung mga bilingual journals, no, dito sa UP Diliman. Kung sa mga thesis at dissertation, kung gaano kabilis ang pagdaragdag, no, ng mga output na nakasulat sa Filipino, siguro kinakailangan nating maitala, no, para ipagpatuloy natin yung pagmomonitor na ginawa ng Sentro ng Wikang Filipino na nailathala yung mga abstract, no, sa isang antolohiya. Ganon din ang UP Press halimbawa, no. Gaano sa mga publication nito ang nakasulat din sa Wikang Filipino at iba pang mga publication programs ng iba-ibang mga units dito sa campus. Sa administrasyon naman, makikita natin yung UC, no, na bilingual din yung paggamit ng wika doon sa mga meetings ng University Council. At nakakatuwa, pati yung minutes ay kung halimbawa yung isang faculty nagsalita sa Filipino din isusulat yung minutes at kung sa English naman, no. Yung forms din, yung faculty service o service record, no, na isa Filipino na, pero sana dumami pa yung mga forms na nakasulat sa Filipino. Sa mga offices yata dito, sa palagay ko ang medyo maunlad ang gamit ng Filipino ay yung Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, no. Sa obserbasyon ko lang, no. Pero sana marami pa tayong mahikayat ng mga opisina at units dito sa campus na gamitin ng Filipino bilang wika ng administrasyon. So yung mga yon. Leo, baka maganda ring indicators yung concretely yung suporta sa Departamento ng Filipino, no? At panitikan ng saka yung sa sentro kasi inanak ang sentro ng Wikang Filipino ng policy. So mga indicator talaga ito yung support kasi sinasabi talaga malaki ang papel, no, na sa gawaing extension, pagtuturo at pananaliksik ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at susuportahan siya ng College of Education at saka ng Linguistics Department. So I think maganda ring indicators yan, no? Yung suporta talagang ibinibigay sa pagpapalakas ng dalawang opisinang ito, no? Although ang magiging talaga dyan, Leo, no, Jason, sa ating mga tagapakinig, ang hirap ng evaluation kasi nagsimula ka sa ANTAS system. Diba? Yes, sure. Oo, diba? Kasi system yung vision mo at actually lalabas ka pa ng UP. Pero tayo babalik ulit sa Diliman kasi na-devolve nga siya. At malinaw talaga, may mga naisara, no? System level, may mga naisarang mga sentro, no?
So yun talaga malinaw na indicator. Talaga very important talaga as policy, sa ANTAS policy, bumalik ka dun sa itinatakda ng policy para doon ka mag-evaluate. No? Kasi nga, paano mo sasabihin nagtagumpay, hindi mo naman sinunod yung policy. Di ba? Napaka-importante talaga ng pampulitikang kamalayan na ito sa atin at saka sa administrasyon na yun talaga ang original. No? Actually, di ba pati sa hiring, no? Leo, naalala ko, di ba? Yeah. Sinasabi, no? Tama po. Prioridad sa hiring ang mga guro na mahusay at marunong na kinikilala ang wikang Filipino. At darami ang mga incentives, grants, awards sa mga pananaliksik at gawaing extension na nagpapalakas ng wikang pambansa. Tama. Yun ang tingin ko yung mga yun yung mga input at indicators na parameters. Pero again, malinaw yung devolution is deviation, no? Sa original na disenyo ng policy. Sir Jason, pa pwedeng ito yung binanggit ng Lani kasi napaka-importante yung alimbawa kasi bago yung language policy 1988 meron ng ginawa sinulat din na parang implementing guidelines. Parang nakakatuwa nga nauna yung implementing guidelines. So yung sinasabi ni Ma'am Lani na pagka sa hiring dalawa yung aplikante pero yung isa mahusay sa Filipino pero yung ibang qualifications sila pantay lang, mas uunahin i-hire yung isang marunong mag-Filipino. Yung isa pang natatandaan ko na magandang provision doon yung multiplier. Na kunyari, teacher ako sa math, tapos nagturo ako sa Filipino, mas malaking units ko, parang plus 0.5. So, imbis na 3 units lang, magiging 4.5. No? Tapos magkakaroon ng mga seminar workshop para doon sa mga faculty natin dito na nasa ibang larangan na gustong mag-shift to Filipino, no? Bibigyan na rin sila ng trainings. Tapos naalala ko yung sinasabi ni Ma'am Lani na yung suporta sa Departamento ng Pilipino at sa sentro. Magandang idea din siguro yung yung hindi lang bibigyan mo ng grant o ng award yung isang individual na mananaliksik, kung hindi maganda siguro institutional ang pagbibigay ng gawad. Like for example, kunyari lang ang departamento ng geography, no, gusto nilang gagawa sila ng program. So taon na to 25% mag-shift kami to Filipino. Sa susunod na taon 50%, tapos sa susunod na taon 75%. Sila mismo ang gagawa ng program. Tapos susuportahan ng admin, no? Bibigyan sila ng mas malaking pondo para masuportahan itong transition nila. Sana merong ganun na parang insentibo at support din from the administration. Ayan. Maraming salamat po Sir Leo at saka Ma'am Lani. Napaka-importante ng mga nababanggit nga ng mga indicators hinggil dito sa paggamit nga ng wikang Filipino at paano natin matitiyak na nagtatagumpay ang wikang Filipino, ang paggamit ng wikang Filipino sa universidad, sa usapin ng pagtuturo, pananaliksik, gawaing extension. Ito na doon sa mga usapin na kumbaga sabihin nating mas administratibo, isa rin sa maaari kasing kinakaharap sa usapin ng paggamit ng wikang Filipino ay sa akademya ay yung attitude pa rin. Mayroong mga reserbasyon yung ilan na gamitin yung wikang Filipino. Unang-una nandun pa rin sa idea na Tagalog, hindi naman kami Tagalog, o kaya ay hindi naman handa ang Pilipino sa aming disiplina. Alam natin, may mga sagot na tayo dito pero laging lumalabas yung mga ganitong klase ng concern, mga reserbasyon sa paggamit o resistance pa nga sa paggamit ng wikang Filipino dahil sa maaring ganitong mga attitude na nagpapatuloy. At mahalaga rin sigurong malaman ano yung tugon natin dito tungkol dito sa pananaw ng mga kasama rin natin sa akademya. Hindi lang ito sa loob ng UP, maging sa labas ng UP na iba pa rin yung pagtingin pagdating sa wikang Filipino sa kanilang mga disiplina o paggamit ng wikang Filipino sa kanilang mga disiplina. Sige po, sino po ang si Ma'am Lani po? Ako muna, sige. Unang-una,
Kagaya ng ibang mga policy, di ba? Pag may policy, lalo na sa gobyerno, sa isang state university kagaya ng UP, no? Ginamitan niya ng rekurso, may proseso, di ba? Sa policy nga, isang framework. Meron niyang prosesong dinaanan, ideal talaga ay demokratiko, pangalawa, ginamitan niya ng rekurso panahon ng mga eksperto. At susunod yan dapat, information dissemination, di ba? Nagdesisyon, gumastos, nag-unang recurso, information dissemination, pagpapatupad, monitoring, at evaluation. Yun yung natural na proseso kahit anong policy. So bakit ngayon may luxury? Itong policy nito pwede hindi ko sundin. Di ba? So talaga yung problema at dilema ng policy sa wika sa pagpapalakas ng wikang Filipino bilang wikang pambansa ay isa lamang sa mga senyales ng krisis din sa edukasyon. No? Yung krisis sa edukasyon, sa kultura, at sa development perspective ng Pilipinas. No? I think, ano yan kumbaga, winiwiga yung problema at kahinaan sa pagsusulong ng wikang pambansa ay winiwika ng sektor ng edukasyon. Sinasantabi yung talaga, walang puwang, no? Yung wikang pambansa. Ano yan yung pinagsasabong ngayon, although nasa framework talaga ng neoliberalismo, no? Yung pagpapahina ng nationalismo. At I think malaking kasangkapan talaga ng demokratisasyon at ng nationalismo, yung paggamit talaga at napatunayan yan sa kasaysayan, no? Sa atin, particular sa UP, dekada 60, no? At 70, wika yan talaga ng oposisyon ng aktivismo. Kasabay nito, pinapakita talaga no, na produkto siya ng maningning na 1986 EDSA. Diba? Ibig sabihin talagang masaya lahat, no? People power, no? Kaya sumunod kaagad yung 87 eh. No? Nagkaroon talaga tayo kaagad ng ad hoc eh. Tapos later on, saka siya ng 88 bago nag-89. Pero ibig sabihin sa yung dominanteng kultura, dominanteng consciousness, dominanteng school of thought sa edukasyon, talagang isinasantabi, walang puwang ang wikang pambansa. Isa lang indicator talaga yun. Kasi pag sinabi mong policy, kailangan talaga, alam ng tao, ako sabi ko after 10 years, hindi alam daw ng deans di ba? After 10 years, ano bang policy? Hindi nila alam. So, hindi na ako magpapatuloy sa research ko. Pag sinabi ng hindi ko alam ang policy, expect ko, wala. Kasi hindi mo nga alam eh. So, unang-unang yugto ng lahat ng policy ay information dissemination, pagpapatupad, monitoring and evaluation. Minsan, yung sinasagot nila na hindi ko alam, parang ano rin yung tingin ko ng dededma. Di ba? Parang wala namang puwang yan eh. Bakit yan ang policy? Pero sa huli, ganitong mga posisyon, dapat mayroon din kumbaga, mayroong talaga, may puwersa, may lakas. No, kasi ba't natin to ginagawa? Sasayangin lang pala natin to So, may wisdom eh. May wisdom. Umabot siya sa University Council, umabot siya sa Board of Regents. Ang daming resources at panahon ang ginamit, no? Kahit yung study ng UPIS, no, sa usaping akademiko, talagang tagumpay ito bago mag-2003. It's academic, scholarly, no? Merong resulta, may study, mas magaling yung mga bata sumagot, mas confident, mas nagiging makabayan. Pero merong 59 na mga PTA members. Ayaw namin ng Filipino, no? Kasabay noon, syempre, meron ding leader ng UP, medyo hindi siya pabor sa Filipino, no? So, nagtuwang, no? Yung totoong realidad, ang totoong realidad, yung kultura ng magulang, yung kultura ng pagtingin sa edukasyon, na dapat talaga lumalakas yung kolonyal, no? At walang puwang dyan yung wikang pambansa. Isang indicator lang yung ating paggamit ng wikang pambansa sa pagkatuto. Pangalawa, sabi ko nga, kung ang puwang mo ay internationalization, ang talaga kahit sa frame ng neoliberalismo, no? Wala talagang puwang ang nationalismo, no? Palakasin ang individual na kanya-kanya, no? Yung individualism, yung mahuhusay.
yung binabanggit kanina, no? Yung dapat talaga yung collective output, yung institutional support, yung mas ganun siya. Lalo na sa atin, napaka-importante kasi state university tayo. Apaka no, laki ng ating obligasyon kasi taxpayers money yung nagpapatakbo sa atin, no? So yun. Sorry, sinasaniban na naman ako, no? Maraming salamat po, Ma'am Lani. No? So siguro sa karanasan din ni Sir Leo, no, dahil nga naging director siya ng sentro, papaano naman po ito, paano niyo hinikayat din noon, no, yung mga may maaring na encounter nyo na rin po yung mga ganitong klase ng concern na merong reservation o resistance sa paggamit ng wikang Filipino. Paano po ito ninyo, kumbaga paano po kayo nakipag-deal doon sa ganitong klase ng sitwasyon? Alam mo, Jason, itong laban ng Filipino kasi hindi po pwede talaga na mga Filipino teachers lang, Filipino writers lang, mga Filipino students na yung laban. Laban ito ng lahat ng Filipino, no? Kasi ang tinataguyod natin dito, hindi lang isang wikang pambansa kung hindi yung pag-aakda ng bansa mismo, no? Yung ating kaisahan bilang isang bansa, yung kaginhawahan ng sambayanan at saka yung katarungan, no, panlipunan, nakasalalay talaga dito sa wika, ano. Ang isang strategiya talaga na kinakailangan nating balikan ay kumuha tayo ng mga kakampi, no, sa iba-ibang disiplina, sa iba't ibang mga domains, no. Kasi hindi natin kakayanin pag tayo lang na nasa field ng Filipino, larangan ng Filipino yung kikilos, no. Bawat isang larangan sa agham, sa teknolohiya, sa economics, sa business administration, sa social sciences at lahat pa sa labas ng akademya, 'di ba, sa batas, sa gobyerno, hindi lamang sa edukasyon, kung hindi pati sa lahat na, no, ng larangan, sa medisina. Kailangan meron tayong mga tagapagtaguyod ng wika dyan, no? Dapat siguro suportahan natin sila kung paano sila gagawa ng sarili nila ng pagpapanong pangwika. Kasi sila yung dapat manguna doon sa mga larangan na yon para support tayo. Tapos yung isang aspect lang tungkol doon sa kasi nagpapaliwanag si Ma'am Lani, no, naisip ko lang din yung sinasabi na parang yung policy, no, na parang hindi ganun yung implementation, no, para merong parang pagkukulang. Naisip ko lang din siguro yung isang key element din dito, parang nagkalituhan kung sino ba yung susubaybay, no, doon sa tagumpay ng policy na ito. Parang hindi ko alam kung tama yung yung observation ko. Meron kayang expectation na sentro yung mag-implement ng language policy? Hindi kasi 'di ba pagbabalikan natin yung policy sa wika, nakalagay nga dito, magtatayo ng isang sentro ng wikang Filipino na susuporta sa mga aktibidades ng mga scholar sa Filipino at ibang wika sa Pilipinas. Ang bago yon, nakalagay naman dito, pangungunahan ng Departamento ng Filipino sa bawat universidad ang pagtuturo ng wika, research, extension service na susuportahan naman at tutulungan ng mga kolehiyo unit tulad ng edukasyon at linguistics, no. Yung pagbanggit doon sa Departamento ng Filipino at saka sa Sentro ng Wikang Filipino, may kinalaman doon sa language research. Kasi malaking component yon nung language policy. Pero yung mismong implementasyon ng policy na may kaugnayan doon sa paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo sa iba-ibang disiplina, tingin ko ang dapat na nag-implement talaga nito yung pinakamataas, no, na structure dito sa UP. Kasi ang sentro ba po pwede niya utusan yung mga dekano, ito gawin niyo ganyan, di ba? Parang mas research center kasi ang Sentro ng Wikang Filipino. Dapat mula sa pangulo nung system pa ang sentro, yun, system. Kasi language policy is system policy, no? Tapos hanggang sa mga units na, yung mga chancellor na at mga dekano na, yung ganun. So parang ako rin nakikiisa ako, Leo. Ganun, nakikiasa ako. Kaya lang ang dilemma natin, na-devolve, no? Pero may language council sa system-wide, no? So yung at least mai-push na twice a year, dapat nagpupulong ito. Tapos baka it's about time nga balikan
yung policy. Pero kung galing siya sa BOR at galing yan sa system level, pag policy yan na system level, yung syempre, yung executive niyan, head executive, yung presidente. Pero dahil nga na-devolve, yung tingin ko yung susi dyan, yung language council, no? Yung sino ang mamumuno nito at sino magkukol ng shot, no? Para ma-convene, no? At makapag-reflection. Yun tingin ko yung immediate. Yung sa Diliman kasi ang ganda rin ng ginawa ni Dr. Peregrino, natutuwa ako doon yung mga language committees, no? Yun talaga yung sinasabi kanina ni Leo, no? Yung gulugod mo hanggang sa baba, yung advocates, no? Na sa iba't ibang mga larangan. I think maganda rin yung mga ganyung mga inisyatiba ng mga nakaraang direktor. Pero system level, kung na-devolve, language council talaga. Sige po, no. So magandang mga usapin talaga ito, no. Lalo na, no, na nakita nga rin natin na sa kaso nga ng ibang mga CUs, marami talaga yung mga nawala na. Yung meron pa nga, no, sa ibang mga bukod sa nawala, yung iba naman iisang tao na lang talaga yung tumatayo doon sa, kumbaga faculty in charge na lang yung tumatayo para sa Sentro ng Wikang Filipino. At wala na talagang malinaw na suporta na nanggagaling din mismo kahit doon sa mismong CU. No? So kaya isa rin yan sa balak din talaga naming pursigihin yung paano muling ibalik, no, yung mga ganitong klase ng ugnayan ng mga sentro kung meron man at saka yung mga tagapagtaguyod pa ng wikang Filipino kung sakaling nawala na yung mga sentro ng wikang Pasan Filipino. Pasan pa ba ng Diliman, Jason? Ang pasan ang daigdig? Medyo ba? 34 years, no? After 34 years. Opo. Dahil nababanggit nga kanina, Sir Leo, yung tungkol sa mga kakampi, maghanap tayo ng mga kakampi rin sa wika, no, mula sa iba't ibang mga disiplina. Pero paano kaya rin, naisip ko lamang din po ito, no? May pagkakaisa rin po kaya yung mga nasa loob ng mismong ng mga tagapagtaguyod ng Filipino? Kasi minsan ang ilan sa mga issue rin na may kinalaman sa wikang Filipino ay minsan problema rin panloob, no? Halimbawa, yung usapin ng hindi ko alam kung controversial po ito, Sir Leo, kunyari orthography. Paano natin harapin yung orthography? Alam ko nung panahon po ninyo sa sentro ay nagkaroon ng gabay sa spelling. So paano po ninyo ito inilapit kahit sa mga tagapagtaguyod ng wikang Filipino? Nako, napakamaselan, masalimuot at minsan masigalot, no, na usapin ng ortografiya. Yung buong konsepto ng standardization ng wika. Siguro nais ko lang ipaliwanag kung bakit napunta yung isang programa na yon ng sentro nung panahon ko. Kasi 'di ba isang function din kasi ng Sentro ng Wikang Filipino ay yung maglathala, no? Naglalatalan journal, yung Aklatang Bayan, no? So hinahanapan kami ng mga editors, minsan mga writers mismo, no, ng guide, ng gabay, no. So wala kaming maibigay. Mahirap naman kung sasabihin namin dun sa mga editors, bahala ka na, no. Kasi iba-iba yung mga editors na kinukuha ng sentro dahil sa dami ng mga publication projects. Kaya naisip, no, na tangkain, no, na bumuo ng isang gabay sa editing. Yun pa yung pamagat namin, hindi naman talaga isang manual sa pagsulat. Gabay sa editing lang talaga. At nagsimula lang kami doon sa mga partikular na problema ng mga editors namin. Sila mismo yung tinanong namin, no, ano ba yung hindi nyo pagkakasundo na ibang mga editors? So saan ba kayo nalilito? So nilikom lang namin yung mga ganong maliliit na problema. Tapos kasama rin namin yung mga editors na gumawa ng parang gabay. Tapos dito talaga naramdaman ko yung pagtutulungan, no, ng Department of Linguistics, no. Ayoko i-commit yung departamento pala, no, pero specifically si Dr. Jonathan Maliksi, yung nakasama namin sa proyekto.
mula sa Department of Linguistics. Tapos ganun din sa language teaching area sa College of Education. Regular yung aming pagkonsulta sa kanila, no? Tungkol doon sa mga binubuo naming mga pamantayan. Siyempre, minsan pa isa-isa din mula sa Departamento ng Filipino kasi magkakaiba din yung pananaw natin, no? Sa departamento tungkol dito sa issue ng standardization na iginagalang natin. No? Kaya idinidiin ko noon, kaya natin binuo itong gabay sa editing nito dahil sa merong pangangailangan. No? Yun. Gusto ko lang magdagdag sa area ng pagpaplanong pangwika na I think isang indicator din ito yung kawalan ng filosofiya sa wikang pambansa, no? Na ina-attempt ko yung sagutin o hanapin, no? So isa kasing laging pinagdidebatihan yung katangian ng wika. Yun yung laman, tapos linguistical, no? Sa usapin ng grammar, struktura. Isang area lang yun dapat natignan sa usapin ng wikang pambansa, no? Pwedeng tignan talaga. At malinaw yan sa 1987 Constitution, sinasabi na yan, nabubuo, magmumula sa mga wika sa Pilipinas at dayuhang mga wika, no? Naging bahagi ng ating kasaysayan. Isang area lamang yung katangian. At the same time, de facto, andyan na yan, tapos nagdesisyon na. De jure, no? Nagdesisyon na. Yung isang magandang tignan din na filosofiya ng wikang pambansa, no? Ay yung mahalaga, yung gamit. No, katangian, no, gamit. So paano magagamit ito ang wikang pambansa na magbibigay talaga sa iyo ng justice, no, ng hustisya, sa walang kapangyarihan, magpapalakas ng ating engagement sa labas. Isang maliit na bansa pero malakas. Yung 'di ba sa Middle East, sa Saudi, hindi pwedeng isulat ang kanilang history, no, kasaysayan hindi sa wikang pambansa, no. At mababasa natin sa literatura lahat karamihan ng language bureaucracy, strong yan, malakas. No? Sa atin, talagang kailangan kasi ano tayo no? Maraming kultura, maraming wika, pero dumaan din tayo sa pananakop. So kailangan mong timbangin yung konsepto ng bansa sa konsepto ng maliliit na mga bahagi at kultura. At pag lumabas ka talaga ng bansa, kailangan buo ka. No? At sa kasaysayan ng mga wikang pambansa, malaki yung papel talaga ng wikang pambansa na gamit nila. No? Yun ang tingin ko yung papel natin sa akademya. At the same time, ang laban kasi nasa politics, numbers game. Kung anong dominant na culture, natatalo tayo sa numbers game. Kaya maganda na naman ginagawa ng mga nasa kalarangan natin, no? Kasi produce lang ng produce. Pero yung production, yung parang kutkot di ba, yung gapang, no? Pero pag sinabi mong policy level sa status, pagkilala, no, na ipanalo mo na sa konstitusyon, naging policy mo na, bakit parang marginalized ka, no? Kasi nga, hindi nag-unite sa filosofiya ng wikang pambansa. Yung loyalty sa kanyang mga pinagmulang mga ethnic group, no? Doon nagsisimula, hindi yung filosofiya ng wikang pambansa. At mahalaga dyan yung gamit. Paano to magiging instrumento ng pagkakaisa, ng bibigay empowerment ng walang kapangyarihan, yung mahirap magpahayag ng dayuhang wika, mas kayang magpahayag sa wikan ng kanyang bayan. Tingko doon tayo talaga mag-unite. No? At the same time, ako kasi yung aking dissertasyon, problema ko yan paano mag-unite yung mga wika sa pitwikang organization, no? Yung mga samahan, no? Ang dami-dami, iba conference ng conference, paulit-ulit, no? Yung iba-iba yung gusto nila, tapos yung iba gusto pagsasali, no? Pero sabi ko, mag-unite tayo. Kailangan may malinaw tayong pwedeng mga saan tayo magsisimula filosofiya. Magsisimula ba tayo sa kahalaga ng filosofiya ng wikang pambansa? Napaka-broad. Kasi hindi ba gusto nila social justice and nationalism? Ang nationalism nila, anti-imperialism, no? Sunod na yun, but ang unang batayan natin, pwede mag-unite tayo, ano yung filosofiya ng wikang pambansa? Pangalawa, ano ba yung makabayan at makabayang edukasyon, di ba? Pag naka-forward tayo, second level, tapos social justice and democracy.
saan pwede magtagpo, no, ang napakalawak na bilang ng mga organisasyong pangwika at pangkultura sa pagsusulong na ito. Pero okay lang naman talaga yung sinasabi ng linguistics, di ba? Pag buhay ang wika ginagamit, hindi yan mamamatay. Pero sa language planning, habol talaga natin yung status, pagkilala, at paano ito magagamit para magkaroon ng kapangyarihan kung walang kapangyarihan. No? Yun talaga yun, no? Yung justice, yung sense of justice sa usapin ng wika. Ayun lang. Sige, salamat. Maraming salamat po. Napakarami natin na natalakay at tiyak na marami pang maaari sanang masabi, no? Kaya lang nagkaroon po tayo ng suliraning technical doon sa Facebook. Pero dahil ito naman po ay ipopost natin sa ating mga social media page, tiyak na manganganak po ito ng ilang mga tanong. At sana maimbitahan ulit natin syempre si Sir Leo at si Ma'am Lani para sa kumbaga kung magkakaroon man ng part 2 para doon sa mga tanong na siguro magandang masagot mula doon sa magiging panonood ng nagagawin ng ating mga tagapanood kapag na-post na po ito sa ating mga Facebook page. No? So, dahil limitado rin po yung ating oras, pansamantala nating puputulin yung ating mga diskusyon at sisikapin nating maituloy ito sa ibang pagkakataon. Ngayon naman po ay ibibigay ko po ulit yung pagkakataon na ito para po sa ating mga tagapagsalita. Siguro ang huling tanong na lang din po dito, napakarami na po nating nabanggit tungkol sa policy sa wika, at maganda nga yung mga nababanggit pa ni Ma'am Lani na huli, yung mga filosofiya muna, magfilosofiya, makabayang edukasyon, at kung paano ito palalaguin yung policy sa wika, yung mga konkretong mga plano, indicators na nabanggit ni Sir Leo kanina. So, siguro pirang panghuli na lang po at siguro tungtungan na rin ang ating panghuling mensahe. Paano pa natin higit na maisusulong ang wikang Filipino sa loob ng UP at maging sa labas ng UP? Siguro pa si Sir Leo. General yung sasabihin ko, katulad ng nabanggit ko kanina, kailangan talaga na humikaya tayo ng iba pang nating makakasama dito sa pagtataguyod ng wikang pambansa. Dito sa loob ng UP, mga opisina, mga departamento, iba-ibang units, mga mananaliksik, mga guro, sa iba-ibang disciplines, hikayatin natin sila para itaguyod, hindi lang gamitin, kung hindi sila mismo doon sa kanilang mga larangan ay kumumbinsi rin sila ng makakasama natin. Tapos pangalawa, tingin ko mahalaga pa rin talaga na makabalangkas tayo ng isang malinaw na pagpaplanong pangwika. Kung ito yung gusto natin para sa wikang Filipino, ano-ano yung mga hakbang, ano-ano yung mga strategiya natin at ano-ano yung mga pamantayan para masabi natin na nagtatagumpay tayo. So tingin ko mahalaga na mailatag yung ganung mga konkretong impormasyon para may direksyon yung pagsusulong natin ng ating wikang pambansa. Yan, maraming salamat po, Sir Leo. Si Ma'am Lani naman po. Yun nga, sa area talaga ng language planning, napaka-importante, panalo na yung policy. So talagang i-maximize natin yung tagumpay ng policy. At napakalagay binabanggit kanina ni Doc Leo na maganda nga ang isang komprehensibong evaluasyon o pagsusuri. Pero yun nga, may mga naging kahinaan sa proseso ng pagpapatupad dahil nga nag-deviate doon sa original design. Pero again, naniniwala rin talaga ako talagang nakakatuwa naman na nasa 50% mahigit, 58%. At ng mga academic institution ng Diliman ay nagsusulat. Magandang indicator yan. Kasi nung ginagawa ko 10 years ago, I highlight nga si SWCD, History Department, mas actually, History Department. At syempre, Departamento, and UPIS. May pag-atras sa IS. Pero yung CSSP, tinan ko yung profile, ang dami. Halos lahat, 5 departments nila. Nagsusulat sa wikang Filipino ang thesis and dissertation. Winner na yan. Tapos tingin ko maganda yung sinimulan din as Antas Campus, buhayin talaga yung language committee. Kasi talaga meron kang natural advocates na academic people. At ideal talaga yung mga dekano, yon sa loob ng UP. Tapos ituloy rin natin yung mga conference, pero maganda rin yung conference na kumbaga
nagmo-multi-topic na siya. Maganda yung maraming parallel panels kasi yung pangailangan ng guro, iba-iba na yan. No? Okay rin din na maraming gabay, Leo. No? Pero iba kasi yung trabaho ng isang burokrasya, ng komisyon, ng sentro. Iba yung trabaho ng linguist, di ba? Sa natural yung pag-unlad ng wika. Pero kung policy yan, dapat may kapangyarihan yan. Pagbabasahin nyo yung language management is Polski. Tuwang-tuwa ako sa karanasan ng South Africa Mula pagsasali ng children's stories, no? Talagang sinimulan nila sa mga storyang pambata hanggang talagang dulo, hanggang gawaing opisyal na wika ng mga opisina. Yun talaga yung kapangyarihan ng language bureaucracy. So kung nag-decide tayo ng policy ito sa UP, seryosohin natin. No? So evaluation, suporta sa Departamento ng Filipino, no? At suporta sa sentro. Tapos tingin ko, balikan natin yung Sangfield. Winner talaga yung Sangfield. Produkto talaga ng policy sa wika ng UP Diliman, ng UP. Yung pagkakatayo ng Sangfield, pinakamalawak na academic formation ng mga departamento sa buong Pilipinas. I think i-revisit din natin kasi importante talagang, lalo ngayon, no, nabalos tayo sa K-12 na pinahina, no? Ang GEC, no? At saka yung 2013, no? So parang malaking list, merong legal, merong academic programs, may conference, no? So isang malawak talagang kilusan. Nag-agree ako kay Leo, no? Practitioners, academics, no? At saka talagang napatunayan na ng tanggol wika hanggang hanggang lobby work na consistent at saka yung pag-file ng kaso, no? Parang napakayaman na ng karanasan natin, no? Mag-unite tayo, tingin ko, madali mag-unite kung ano talaga yung filosofiya ng wikang pambansa. Tapos sa huli, magagamit natin ang wika na ito para mas maraming Pilipino maging masaya at mas may hustisya, no? Mas ma-empower sila, mabigyan sila ng kapangyarihan. And I think yun yung tingin kong reminder sa atin sa academe, no? Sa akademya, no? Lalo na sa gobyerno, no? Sa isang state university, no? Babalik ka talaga yung knowledge na nabubuo natin, yung mga assertion natin ng policy. Ibabalik natin sa lipunan na marami ang mahirap at marami ang may inhustisya, no? And malaki ang gagampanan dyan ng wika, no? Malaki ang gagampanan ng wika kasi magiging mas mapanggiit, komportable, assertive, no? Mayaman ang karanasang ibabahagi ng isang Pilipinong walang kapangyarihan para igiit, no? At hindi magkahiwala yung malaking mga kilusan doon sa pulisan sa wika. Tingin ko, madali mag-unite, no? Mag-unite talaga yan sa isang bansang mahirap at isang bansang maraming pagdurusa. Madaling mag-unite, no? Kung babalikan natin yung ating mandate na isang national university. Yan lang, salamat. Maraming salamat po, Sir Leo at saka Ma'am Lani, no? Parang nasa checklist po yan ng sentro. No? Maraming salamat. Parang sa amin sa sentro, parang kami yung maraming kailangan talagang asikasuhin at napaka-importante po ng mga tala na nakuha po natin kila Dr. Sapra at Dr. Flores. No? Hindi lamang pa sa UP, kundi maging doon sa iba pang mga universidad na nais na magbuo, no, ng kanilang mga plano at mga polisiyang pangwika. Salamat din sa ating mga manonood na sumubaybay dito sa ating unang episode. Bago matapos ang ating programa, nais namin ipabatid mula sa SWF-UPD ang mga nakalinya pa naming programa para sa Buwan ng Wika 2023 na may temang sulong, Wikang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran at Pandaigdigang Ugnayan. Mayroon pong, ang pinakahuli po naming programa ay sa Agosto 30. Gaganapin po ito sa Asian Institute of Tourism Lounge, no, mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ay ang paglulunsad at paggawad 2023. May mga ilulunsad pong mga libro, website, at ilan pa pong mga proyekto ang Sentro ng Wikang Pilipino UP Diliman. At gayon din po ay binuhay namin yung Gawad SWF
na huhikayat sa ating mga mananaliksik, no, na magsulat, no, sa mga journals na inilalathala ng SWF, ang Agos at ang Daluyan Journal, at gayon din ang panghihikayat na magsulat, no, sa Filipino sa magitan naman ng Gawad sa Liksik at ng Gawad Textbook. So abangan po ninyo yung mga aming i-anunsyo sa paglulunsad at paggawad 2023. Inaanyayahan ko rin po ang lahat na manood, lahat ng mga nanood na magbigay ng kanilang feedback sa ating diskusyon ngayong araw. Maaari ninyong sagutan ng online evaluation form. Ito po ay ipa-flash sa ating screen, ano, at mayroon din po itong QR code para po pwede nyo po itong i-scan. Ang lahat ng mga tutugon ay automatic ring makatatanggap ng sertipiko. Muli, ito po si Jason para sa unang talasalitaan online, talakayan sa Wikang Pilipino, Akademya at Bayan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode sa Oktubre. Ating lahat. Salamat. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Lani, Sir Leo. Pwede na mag-lag? Pwede na po. Apo, thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Lisa, Lex, at sa lahat po ng mga kasama natin sa UPOU. Nako, hindi ko po alam kung bakit hindi ko nakikita yung sarili ko kapag nasa live, pero nakikita ko naman po kapag nasa ano. Opo. Lex, cut na. Cut na po. Oo. Sir, oo nga po, biglang nag-iitim yung screen nyo sa Zoom. Pag po Oo nga po. nag-itim yung screen, hindi na namin siya pwedeng spotlight. Hindi po tinatanggap ni Zoom na spotlight ang screen. Oo nga po. Sir, ganito na lang po. Try po ninyong kung upgrade yung Zoom or update yung software ng Zoom. Baka yun po yung dahilan. Kasi nakikita ko na, pag naka-live lang tayo, hindi ako nakikita eh. Pero kapag tinanggal ko nga rin po yung camera ko, baka ako yung camera, yung kinakabit ko pong camera yung dahilan. So ang ginamit ko po ngayon yung camera mismo nung mismong laptop. Oo. Tapos, oo. Nakikita ko naman po ganyan, pero kapag naka-live, nagbablock, ano? Nagbablock. So, either or both, sir, yung updating ng software, tapos yung internet connection. Baka mas internet connection po siguro. Opo. Kasi yun, wala namang nakabukas na app sa laptop ko, Lex. Actually bago nga lang po ito kasi itong laptop na to, kaya medyo naninibago pa ako. Hindi po ito yung ginagamit ko dati. Pero baka po dahil dito po sa office ang medyo Opo, din yung internet bumibitaw, sir, kaya nagkakaganyan. Humihina siya. Kasi sabi ko, Lex, ano nangyayari? Ba't nawawala si sir? So yun nga, tapos nung nag-galley review ako, nakaitim nga kayo. Sa akin naman po, nakikita ko yung sarili ko, kaya inisip ko parang, wala namang problema. So, paano po ito bale ang ilalagay na lang po siya sa Facebook, no? Upload. Opo, upload na lang. Opo. Oo. So Lex, ang mangyayari, kasi di ba yung na-record natin, nakaitim yung screen ni sir? Opo, pangit din po yung recording natin. So bali parang as lang ang mangyayari. Naka-freeze lang din po si sir. Baka pwedeng picture ni sir tapos naka-freeze instead na black screen. Yung screenshot nung mo. Kaya lang po medyo matatagalan pag i-edit. Oo. Oo nga, no. Sir, so okay lang ba sa inyo? For the meantime,
yung muna kung ano yung na-record natin ngayon, ang ilalagay natin sa FB or most probably kasi Lex mga kailan ma-edit to. Most probably po after the TriCon pa. So, first week ng September. Mga ganun po. Pwede naman po siguro. Yung kung ano na lang po yung na-record today. Opo, wala namang problema. Kasi may mga panahon naman na nakikita kong lumalabas po ako sa screen eh. Oo, Parang sir. may mga times na gano'n eh. Opo. Okay na rin po siguro yun. Kasi basta yung audio naman po malinaw po yata eh. Wala naman po yata ang problema sa audio, no? Okay. Opo, malinaw Sige, po. okay. Ayun, at least yung audio at saka ang mas focus naman natin, syempre yung mga resource speakers eh. Sila naman yung mas, at least importante yung mga input nila eh. Ayun. Okay na po yan kahit na ito na lang po i-upload natin para hindi rin mahirap. Sige, i-address na lang po ko po sa susunod. No? Hindi ko nga rin po alam bakit ganun kaya. Pero katulad po ngayon, okay naman po yung camera ko pag ganyan, pag hindi tayo naka-live. Nakikita po ako. Pero sir, ngayon po, ano kayo sa akin, naka-freeze. Naka-freeze. Bakit kaya? Baka nga po internet po siguro. Baka po internet, sir. Opo. Kasi parang may nakikita ko nga rin minsan parang bumababa yung bandwidth or something. Parang ganun. Signal. Oo. Sige po. Anyway, sige, okay naman po sa akin kasi ang importante naman po yung mga input nila. So kahit naman hindi ako laging nakikita, wala naman po problema doon kasi importante na at least yung kanilang mga sinabi, yun naman po yung kailangan na ma-highlight po. At wala naman problema yung audio at video ni Ma'am Lanet sa Sir Leyes. Okay na rin po. Sige, sir. Try na lang pong at least mapalitan yung black screen nyo by September nung screenshot ng inyong, yung mga lumilitaw kayo. Kaya lang, nakasteady lang siya. Sige lang. Okay. So hindi po muna namin ipopost sa Facebook? Hindi. Pwede na daw. Kayo po. Pwede naman po. Wala namang problema. Pwede na nating i-post na rin. Okay po. Sige po. Una na po kami kasi may technical rehearsal pa po sa AVR. For the Okay lang. Sige. Salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat, sir. Salamat sa lahat po. Salamat sa inyo. Bye-bye. Bye po.